Morning, church. Sound
check it. Well, ini-invite ko po ang lahat na tumayo para po sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay mabuti? Yes, God is good. Ano sabi ko? God is good. And all the time, God is good. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa araw po na to, patuloy naming itataas at dadakilain ka, Lord. Wala kang katulad, walang hihigit sa inyo, at walang papantay sa inyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Panginoon, kay buti mo,
to you as new song. Ito po, ang title po nito ay Lord of All Creation. Alam niyo po, kinreate po itong kanta o ginawa po itong kantang to para i-declare, para ipahayag kung gaano kalaki, kalawak, kalalim yung kapangyarihan, yung kabanalan ng Panginoon. At sinasabi din po sa lyrics po niyan, He is the Alpha, He is the Omega. Ang Panginoon po ang simula at katapusan. Kaya maniwala po tayo sa kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon. Huwag po tayo masyadong mag-focus na ma-master natin yung buong kanta, kundi ang maging focus po natin, maintindihan po natin yung lyrics at maintindihan natin sino po ba yung wino-worship natin ngayon. Amen po ba? Samahan niyo po kaming magpuri sa Panginoon at sumamba sa Kanyang pangalan. Hallelujah! Praise you, Lord! Your fame, your praise will be heard. Every knee will bow, every tongue confess that you are Lord. Lord of all creation, the sons of life will lift you high. Heaven and earth sing praise and honor you. Glorious light, let everything that lives worship you, oh Lord of all creation. Creation, the stars of light will lift you high. Heaven and earth sing praise and honor you, oh Lord of all creation, living word, oh glorious light, let everything that lives worship you. Oh, let's clap to Jesus. We sing to you, Lord. Master, Maker, great and wonder, you spoke and all came to be. The stars in heaven will tell the marvel of your majesty. From the rising of the sun to the dawn of night, be glorified. God of all creation, the source of life will lift you high. Heaven and earth sing praise and honor you. Oh, we sing to you, Lord, Lord of all creation, living word, oh glorious light, let everything that lives worship you. You're the Alpha and Omega, yes Lord, beginning and the end. The heavens declare of your great glory, the skies proclaim your splendid work. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. The heavens declare of your great glory, the skies proclaim your splendid work. Yes, you're the Alpha and Omega, beginning and the end. The heavens declare of your great glory, the skies proclaim your splendid work. You're the Alpha and Omega. Yes, Lord, you are the beginning and the end. Praise you, Lord. The skies proclaim your splendid work. God of all creation, the source of life will lift you high. Let heaven and earth sing praise and honor you. God of all creation,
creation, living word, oh glorious light. Let everything that lives worship you, oh Lord of all creation. The source of life will lift you high. Heaven and earth sing praise and honor you. Oh, we sing to God, Lord of all creation, living word, oh glorious light. Let everything that lives worship you. Oh, you're the Lord of all, the source of life, living word, glorious light. We lift you high. Yes, Lord, we praise your name, for you are worthy, O Lord. All praises to your name, O God. Be glorified, for you alone are worthy, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. And there's no one else like you, O God. We continue to give you the best offering, the best worship that we can give to you, Lord. We give you our hearts. We give you our lives. For you alone are worthy, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for your great love. We worship you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb.
for us, and all will believe. We'll sing the song of ages to the Lamb. Sing to you, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, hallelujah! Above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. People sing,
deserve the glory. We sing you are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord, you alone deserve all glory and praises and glory. In your mighty name, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po ay dadako sa breaking of bread na kung saan po inaalala po natin ang natapos na gawa ng ating Panginoon. Kaya niyo po akong basahin ng salita ng Diyos sa James 1 verses 2 to 3. Sabi po dito, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness." Sabi po sa NIV version, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance." So, tayo po mga kapatid ay hindi exempted sa mga trials. Amen po. Lahat po tayo ay may pagsubok o may mga pinagdadaanan sa buhay. Pero sabi po, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na let's count it all joy. No? Na makita natin na ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kagalakan sa anumang sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay. Bakit po? Ano po ba ang pinagkaiba ng happiness at saka ng joy? Yung happiness po, it is outward. Yun po yung mga material, yung mga bagay na nakikita natin na panlabas. Halimbawa po, kung meron po tayong masaganang buhay, may pera tayo, o wala tayong problema, wala tayong mga pagsubok na hinaharap sa buhay. So yan po yan. Pero ano po ba yung joy? Ito po yung joy na hindi po natin pinaghirapan. Ito po ay kaloob ng Diyos. Ito po ay bunga ng banal na Espiritu na kung saan ito po yung tinanggap natin dahil sa natapos na gawa ng ating Panginoon. Amen po. Na kahit anuman pong sitwasyon ng buhay natin, anuman po yung pagsubok, anuman po yung hinaharap natin, ay nasasabi po natin na nagmumula sa ating puso na okay lang. Dahil may kagalakan naman na nagmumula sa akin. May kagalakan naman na nagmumula sa ating Diyos. Amen po mga kapatid. Na kahit na dumadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, ay nasasabi natin na kasama ko ang Diyos sa lahat ng ito. Amen po mga kapatid. Na ito pong joy na to, ito pong kagalakan na to, ay hindi dahil sa nagawa natin, kundi ito po ay dahil sa nagawa po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Na kasi, di ba kung mapapansin natin kapag ang dami nating achievements, nakuha ko to kasi nag-grind ako, talagang nag-effort ako, hindi ako natutulog para ma-achieve ko tong mga bagay na to. Pero kapag nawala to, grabe yung kalungkutan. Pero yung joy po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, anuman yung sitwasyon ng buhay natin, anuman po yung hinaharap natin, ay napapagtagumpayan po natin dahil ito po ay napatagumpayan na ng ating Panginoon. Amen po. So, consider it pure joy, my brothers and sisters. Kapag daw po tayo ay humaharap sa anumang uri ng test, trial, pagsubok sa buhay, no? Siguro, lahat naman siguro sa atin ay dumadanas ng pagsubok. Meron po ba ditong hindi dumadanas ng pagsubok? So, sa lahat daw po ng uri
ng pagsubok. Paano po ba natin malalaman yon? Example po, sa emotional. Di ba, maaaring yung iba sa atin nasaktan, yung maaari sa atin ay hindi stable pagdating sa emotion, no? Meron pong tayong nakagalit. Ano pa? Sa physical po, maaari po yung iba sa atin ay may karamdaman or may iniindang sakit. Ano pa po? Spiritual, no? Natetest yung spiritual na buhay natin na ano ba yung dapat kong maging desisyon? Lalakaran ko ba talaga yung pinapalakaran sa akin ng Panginoon? Or susunod na lang ako doon sa agos? Or gagawin ko ba to? No? Dito natetest yung ating spiritual stages sa ating Panginoon. Ano pa? Financial. No? Kung kailan tayo gustong mag-serve, kung kailan tayo lumalapit sa Panginoon, bakit tayo dumadanas ng mga ganitong pagsubok, mga kapatid? No? Lagi tayong kinakapos. Pero mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na let's count it all joy kapag daw po tayo ay dumadanas ng mga ganitong pagsubok. Dahil sa mga ganitong pagsubok po, mga kapatid, ay mas lalo po tayong lumalalim sa pananampalataya. Mas lalo po tayong nagpapatuloy. Amen? Kaya mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, ay magpatuloy tayo sa paglilingkod at pagtitiwala at pag-ibig sa ating Diyos. Amen? Why? Kasi napagtagumpayan na po ito ng ating Panginoon. Nung ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin, na inialay niya yung kanyang buhay para sa atin, na-imagine nyo mga kapatid, ano pa yung hindi kayang ibigay ng Diyos na kung saan yung sarili niyang buhay ay naibigay niya para sa atin. Amen? Nagagalak po ba tayo doon, mga kapatid? No? Na lagi po nating aalalahanin, ay pagsubok lang to. Naibigay na ng Diyos ang lahat para sa akin. Napagtagumpayan niya na ang lahat para sa akin. Amen? No, kapag lagi po nating inaalala yung natapos na gawa ng ating Panginoon, ay patuloy tayong magtatagumpay. Hindi dahil sa kakayahan natin, hindi dahil sa talino at kalakasan natin, kundi dahil sa banal na Espiritu na nasa sa atin at dahil po ito sa gawa ng ating Panginoon. Amen po? Kaya po natin lagi inaalala yung ginawa po sa atin ng Diyos. Amen? Kasi minsan nadadala tayo ng pagsubok. Ay, eto yung pinagdadaanan ko ngayon. Sobrang down natin. Which is minsan nakakalimutan po natin na sabi nga po, sa pamamagitan ng latay, tayo po ay pinagaling. Amen? Sa bawat palo na tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay pinagaling. Amen po? So, ano man pong pagsubok, ano man pong trial, any kind of trial, ay magalak po tayo. At itong kagalakan na ito ay nagmumula po sa ating Diyos. Amen po? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Nakita po natin mga kapatid, yung katawan niya inialay, hinihandog niya para sa atin. At gawin daw po natin na alalahanin lagi yung ginawa sa atin, ginawa ng Diyos para sa atin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen, mga kapatid? So, walang hihinto. Tuloy-tuloy po tayo sa pagtitiwala at pag-ibig natin sa Panginoon. No, hanggang sa muli niyang pagbalik at lagi po nating aalalahanin na ang lahat ng bagay na pinagdadaanan po natin ay napagtagumpayan na po ng ating Diyos. Mga kapatid, hindi po ito para i-motivate po kayo. Ito po ang katotohanan. Napagtagumpayan na po ng Diyos ang lahat para sa atin. Amen po. Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, maraming salamat for your grace, for your goodness sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Dahil anuman pong pagsubok na pinagdadaanan po namin sa lahat ng area, any kinds of trials, Lord, alam po namin ito ay para sa ikabubuti po namin
Dahil mahal niyo po kami, Panginoon. Lord, kami po ay nagtitiwala sa inyo sa natapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo na kami po ay matagumpay na sa lahat ng ito, Panginoon. At kinikilala po namin ang kapangyarihan ninyo sa aming buhay, Panginoon. Walang magagawa ang kaaway para kami ay malinlang, para kami ay ma-down, para kami ay tumingin sa mga problema, kundi kami lamang po ay titingin sa inyo, Panginoon. Dahil kayo po ang solusyon sa lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat dahil sa kabila ng mga pagkukulang namin, ay patuloy po kayo nagiging tapat. Lagi po namin nararanasan ang pag-ibig niyo po sa amin. Hindi niyo po kami iniiwanan, Panginoon. At lagi niyo po kami tinatanggap sa inyong banal na tahanan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po natin tanggapin. Salamat po sa Panginoon, sa Kanya po ang papuri. No? At lagi lang po tayong magalak, mga kapatid. Pwede po ba natin sabihin sa katabi natin na pagsubok lang yan, na pagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Ayan, kasi pagsubok yung sinasabi ni Brother Jones, pero sabi niya, joy even in times of troubles and tribulations. No, kasi ang Panginoon ang lagi nating kasama. And, higikit na daw. Ayan. Thank you, Brother James. So, let us all pray again. Lord Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for your goodness and your grace. Thank you for the life that you have given us. Thank you for everything. Everything comes from you, Father. Thank you for the gift of salvation. Thank you for the forgiveness. And thank you, Father. And as you declare in your word, we will always rejoice no matter what. For you are in control and you love us so much that you cause everything to work for our good, Father. Lord, and as we meditate on your words today, we just ask that you open our hearts, Father. Remove everything that would prevent us to understand what it is that you want us to learn today and that you want us to be transformed with, Father. And that is your living word. And we ask the Holy Spirit, Father, na kayo po yung magpaunawa ng lahat ng mga bagay na ito. Higit sa anumang bagay mula sa aming kaisipan, yun lamang po, Panginoon, na nagmumula sa inyong karunungan. Yun po yung aming maunawaan, maisabuhay, at magpabago sa aming buhay, Father, hanggang sa kami po ay maging kalintulad ng aming Panginoong Hesukristo, na namumuhay, na totally surrendered sa inyong kalooban. Lord, we love you, we praise you, and we glorify your name. Bless everyone here in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So today we will be talking about Beatitudes. Alam niyo yung Beatitudes? Marami dito naka-memorize na ng Beatitudes. Naalala ko po nung araw when we were doing memory verses at every Sunday service. Ano po yun? Everyone will be reciting yung scripture na memorize niya during that week. And it is a way for us to be familiarized with God's Word, May mga default na mga verses, and I would always remember kapag wala ka nang i-recite, you would be reciting Matthew 5:8. Ano yung Matthew 5:8? Mapalad ang may malilinis na puso sapagkat makita nila ang Diyos. So, we will be talking about yung kabahagi ng Beatitudes na yun, yung mapapalad. Sino dito ang mapapalad? Ha? Parang kokonti lang ang nag-claim na sila ay blessed and they are happy. Actually po, si Brother Jonas, pwede ko na nga hindi to discuss kasi halos napahapyaw na. Kasi we will be talking about joy,
regardless of circumstances. And that is what we will be tackling today, yung Beatitudes. But first, let us look at doon sa sinasabi muna ng ating Panginoong Jesucristo before He went up to heaven. No? Kasi after po that He resurrected, and I think that was 40 days after, siya po ay nandoon sa bundok. Kasama po niya yung mga disciples. And before he went up to heaven, mayroon siyang instructions sa mga alagad. Sabi niya, all authority in heaven and earth is given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ano yung kasunod doon? Teaching them, no, everything that I have commanded you. No? As we become disciples of Christ, it is vital for us that we are being taught. No? Tinuturuan tayo ng lahat ng bagay. Hindi yung ilan lang, no? Kundi lahat ng bagay na ipinagkaloob ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga turo. At sa bandang huli no, ng chapter 7, kasi yung Sermon of the Mount, in which yung Beatitudes, kabahagi, sabi doon, mayroon daw dalawang klase ng tao. Yung isa ay hearer, pero hindi doer. And he is likened to a man who put up yung kanyang bahay sa ilababaw ng buhanging pundasyon. At yun daw ay isang taong hangal o fool. Pero sabi niya, ang matalinong tao ay yung nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Papaano daw po yung pundasyong bato? He is not only a hearer of the word, but he is also a doer of the word. No? Sa kanyang natutunan, isinasabuhay niya at nagiging katotohanan sa kanya yung nagbibigay buhay na salita ng ating Panginoon. So, we will be tackling yung mga lessons na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesucristo, not just for us to be given additional information. No? Kasi parang inisip ko, alam ko na yan, dami-daming ano. Ang tanong, alam mo na ba yan, pero yan ba ay nagpabago na ng buhay mo? Kasi ang salita ng Diyos ay hindi lamang impormasyon. Ang salita ng Diyos ay buhay, no, hanggang kaloob-looban nga daw, yan ay tumatagos, no? At iyan ay nagpapabago. No, kaya sabihin mo sa katabi mo, magpapabago tayo ngayon sa salita ng Diyos. Amen? So let us look, no? Itong Matthew 5 po, syempre after po ito ng Matthew chapter 4. And Matthew chapter 4 at yung mga preceding chapters, no? Dito po yung nagsimula yung ministry ng ating Panginoong Jesucristo. After He was baptized, He was taken into, saan? Sa desert. And He was tempted. He fasted for 40 days and He was tempted by the devil. Pero even, or despite those temptation, madaming temptation, sa tinapay, sa temple, sa lahat ng kaharian, no? Pero the Lord Jesus triumphantly overcome this temptation through the use of the Word of God. No, tapos nagbigay na siya ng kanyang public ministry at sinabi niya, the kingdom of heaven is at hand. Repent. No? Mangagsisi kayo sapagkat naririto na ang kaharian ng langit. Tapos then came chapter 5. Let us read. Therefore, sabi po ng chapter 5, one day, as he saw the crowds gathering, Jesus went up on the mountainside and sat down. His disciples gathered around him, and He began to teach them. Ito po yung start ng tinatawag na Sermon on the Mount. No? Yung Sermon on the Mount na term po, ang nagsimula daw po niyang magbigkas ay si Saint Augustine. No? Ano po ang sinasabi po dito? At sinimulan niya doon sa mga katagang blessed. Ito raw po ay galing po sa salitang, tingnan po natin ang ibig sabihin ng blessed. Actually, sa original text po, they do not use the word blessed. But instead, kasi po sa Latin, ito ay beati. At ito naman po ay makarios sa salitang Griego. At ito po, kapag translate directly, doon sa salitang Ingles, ito ay happy. No? Yun yung sinasabi ni Brother Jonas kanina. But the English translator of the Bible opted to use the word blessed. Kasi karaniwan, when we hear the word happy, it came from the root word daw po, hap, means circumstance. Something that makes you happy is dependent on circumstances. But what the scripture is telling us, this is a happiness beyond circumstances. So ito po, sabi po dito,
Yung happiness na ito is yung sinasabi ni Brother Jonas kanina na joy. No? Joy despite doon sa lahat ng mga bagay na maaring pinagdadaanan ho natin. Bakit ho kaya Bakit kaya sinimulan ng Panginoong Jesucristo yung pag-aaral ng mga salita sa pamamagitan ng mga pagsasabi, dapat ikagalak mo o mapalad ka o ikaw ay puspos sa mga bagay na ganito. Remember ho, during these times, ang Israel po ay nag-iintay ho ng tagapagligtas. Tama po? Pero yung iniintay nilang tagapagligtas ay hindi yung kanilang inaasahan. Sapagkat ang inaasahan ho nila ay someone that would liberate them mula doon sa kapangyarihan ng Imperyong Romano. Kasi nung panahon ho na ito, nakaano po sila under sila ng power ng Roman Empire. And they are oppressed. And they are waiting for someone who would liberate them mightily sa pamamagitan ng puwersa. At inaasahan ho nila that the kingdom of Israel will be restored. Kagaya nung panahon po ng golden age ng Israel. So people here sometimes are experiencing oppression. People here are experiencing difficulties in life. Kaya siguro ang sinimula na isa pamamagitan po ng ano ba yung definition ng totoong satisfaction, totoong joy, totoong pagiging blessed sa buhay. Pag tinanong mo yung katabi mo, pag tinanong mo, brother, sister, blessed ka ba? Anong sasabihin niya? Sister, hindi ako blessed ngayon Ang dami-dami kong problema. Sabi nga ni Brother Jonas, pagsubok lang yan. Pero kapag dumating yan sa buhay natin, parang, kagaya ng lagi kong sinasabi, para tayong si Sharon Cuneta. Ang sinasabi natin, pasan ko ang daigdig. No? Kung minsan yung iniisip natin, that we are blessed whenever we are experiencing bountifulness in terms of, let's say, financial resources, wala tayong problema, super healthy tayo. At alam niyo po ba, even ang mga bansa, ang hinahanap, how to be happy. Ang US po, sabi po ng US Declaration of Independence, all people have unalienable rights, including life, liberty, and the pursuit of happiness. Lahat tayo gusto nating maging masaya. Kaya yung mga bata, when they read yung tinatawag na mga, fairy tales, sa bandang dulo ng kwento, and they live happily ever after. We are excited whenever we would hear, we will be happy. No? Kasi sa totoo lang hindi lang US yan. Ang Japan, ang Bhutan, ang China, ang South Korea, lahat po sa kanilang konstitusyon nakalagay yung salitang pursuit of happiness. No, gusto natin lahat maging masaya. No? But do we really know how to become happy? Kasi iniisip natin, kapag mayroon na ako ng bagay na ito, kapag mayroon na akong natatangkilik na ganito, and then I would be happy. And in fact, sa psychology, may mga factors po na sinasabi that would determine happiness. Nakalagay dito, 50% daw po based sa genetics. Paano kung hindi ikaw kasama doon sa kahali-hali ng genetics? O kaya, life circumstances. Ano yung life circumstances? Kayamanan, kalusugan, kapaligiran, and intentional activities, mindset, habits, actions, which account for 50-10-40 ho yan Tapos dito, beyond the behavioral and psychological breakdown, happiness is shaped by localized and specific factors. Ano po yan? Social connections. No? Kapag pakiramdam mo, tanggap na tanggap ka ng mga ka-network mo, meaning and purpose. This is all important, no? Not to discount anything from these factors: physical and mental health, financial stability, gratitude, and mindset. Yan ang sabi ng psychology. But the question is, paano kung wala tayo ng mga bagay na yan? Can we still say that we can become happy? So balikan natin anong sinasabi po ng Panginoong Jesucristo doon sa pagiging happy, joyful, and blessed. Unahin natin doon sa Matthew chapter 5, verse 3. Sabi dito, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Grabe naman, no? Hindi ba pwedeng rich na lang para maging happy? Bakit sabi dito, poor in spirit? Anong ibig sabihin po ng salitang poor in spirit?
Papasadahan lang po natin ng mabilis. Ano po? Ito daw pong foreign spirit ay galing po sa salitang tokus. At ito po ay to be prostrated, to be parang namamalimos ka ng nakaluhod. Ano po? Ano po yung ibig sabihin ng pagiging foreign spirit? Walang-wala ka. Wala kang maipagmamalaki sa sarili mo. No? Wala kang pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, no, karapat-dapat ako sa pag-ibig mo kasi ganito yung ginawa ko, kasi ganito ako. Sabi po ng Psalm 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit. A broken and contrite heart, this, O God, you will not despise. No? Ano daw po yung hinahanap ng Panginoon? Hindi ho yung pwedeng sasabihin natin, Lord, no? Kaya naman ako ganito kasi ganito yung ginawa ko eh. Tamo, ang dami-dami kong mga kino-contribute, kaya karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. Bakit? Kasi sa totoo naman po, if we would be thinking that we can gain na po yung approval ng Diyos dahil sa ginagawa natin, we are deceiving ourselves. Bakit po? Sabi po ng aklat ng Roma, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala. The Lord is telling us that as we realize yung poorness natin, yung failure natin, no, yung inadequacy natin sa harapan ng Diyos, that is when we begin to truly experience the kingdom of God. Sabi po dito, but God gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Sabi po dito sa Luke chapter 18 verse 9 to 14. At alam ko na alam niyo pong kwento to. Mayroon pong dalawang tao pumasok sa templo. Isang mayaman na sabi dito, Pariseo, no? At isa pong tax collector. Alam niyo naman po yung mga tax collector, no? Pagka inisip yan, ay, makasalanan yan, hindi tayo dapat na-associate dyan. Pagpasok nila, nag-pray ho yung Pharisee. Sabi niya, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even this tax collector. Grabe, nagpe-pray lang, no, dinadamay pa yung katabi. No, sabi niya, buti na lang, Panginoon, hindi mo ako ginawang kagaya ng makakasalanang mga tao. No, hindi ako kagaya nito, makasalanan to, hindi karapat-dapat. Ba't nga ba pumasok pa to dun sa templo na to eh? Hindi na siya nahiya. Siguro ganun po yung sinasabi niya, no? No, sabi niya, I fast twice a week. Nagbibigay ako ng ikapo, nagbibigay ako ng offering. Pero alam niyo po yung isa, hindi man lang po makatingala. Bakit? Because he knew in his heart that he is not deserving to be inside the temple. Dahil siya po ay makasalanan. Dinadagukan niya yung kanyang dibdib at sinasabi niya, God, have mercy on me, a sinner. Anong sabi ng Panginoon po? I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. Bakit ho? Kasi nakita niya yung tunay na poorness ng kanyang spirito. Number 2 po, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Sino po yung mga nagmo-mourn na po, bukod po dun sa mga nag-mourn na nawalan, sino po yung nawalan? Yung naging orphans, naging widows, ano po yung promise ng Panginoon sa kanila? Sabi sa Deuteronomy, God defends the cause of the orphans and the widows. No, hindi pinapabayaan ng Panginoon yung mga nawalan. Pero other than those na mga nawalan ng mga mahal sa buhay, God is also comforting those who are mourning. Ano yung mourning na to po? Yung mourning na dahil alam mo yung kalalagayan mo dahil sa kasalanan, you are being mournful. Sabi po dito, ang salitang humorn comes from the word penteo. Ano pong ibig sabihin ng penteo? It means grieving and experiencing sorrow of heart. Talagang durog na durog yung puso mo,
talagang puspos ng kalungkutan, halos, sabi dito, it leads to tears. Naalala niyo po si King David? Nung nagkasala siya, nung napapatay niya si Uriah dahil dun sa pakikiapid niya kay Bathsheba, sabi niya, hindi ako nakakatulog. Nalulunod ang aking higaan sa aking mga luha. At ang aking mga buto, no? Yung sakit na nararanasan ho niya, it is not about physical pain. It is something that is mourning inside him. Bakit? When the prophet Nathan told him, King David, ikaw yung makasalanan na tinutukoy ko. Na po, talagang he repented. He mourned because of his sin. Sabi po dito, godly sorrows, 2 Corinthians 7 verse 10, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. There is a mourning that leads us into godliness. Ano yung mourning na yun? Kapag alam natin na yung ating kalungkutan ay dahil nagkasala tayo at dahil nagkasala tayo, humahanap tayo ng comfort sa tunay na nagbibigay ng comfort para sa atin. Sabi po ng Luke chapter 23 verse 28, but Jesus turning to them said, daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. This morning does not only apply na kapag tayo ay nagkakasala, nalulungkot tayo. We should also be mournful kapag nakikita natin that people are being led astray dahil sa nagkakasala sila. Tayo ho ba kapag narinig natin yung kasalanan natin nadadapa sa pagkakasala, ano po yung nagiging reaction natin? Are we in sorrow that we are led to pray for that sister or brother? Na sinasabi natin, Lord, ayoko po na magpatuloy yung kapatid ko sa pagkakasala sapagkat pagpapatuloy siya sa pagkakasala, alam ko pong mapapahamak po siya. Or kapag ba nalaman natin na nagkasala o nadapa yung ating kapatid, anong sasabihin natin? Buti nga sa kanya. Anong sinasabi po dito? That morning is yung kagaya ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Na kapag nakita mo yung iyong kapatid na nagkakasala, you will be sorrowful for him. Bakit? Kasi kung papaano ka minahal ng Panginoon, ganun din dapat yung pagmamahal na ini-extend natin sa kanila. Sabi po dito sa Psalm 34:18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Yung third beatitude po natin, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ano po yung ibig sabihin ng meek? Yung meek daw po, to describe it, nakapanood na po kayo ng pelikula ng mga cowboys, no? Mga cowboys. Alam niyo po yung mga sumasakay sa kabayo, tapos iniikot po yung kanilang mga laso, tapos pinanguhuli ng kabayo na wild. Tapos yung kabayo na wild ho na yon, hindi po pwedeng masakyan ho yun kagad. Bakit? Kasi pag sinakyan kagad ho yun, malamang masaktan yung sasakay ho doon. Kailangan ho ito muna ay tinetame muna. Pero yung tinetame ho na yon, yung stallion, sasakyan ho yun. Tapos ipapakita sa kanya na pwede siyang, hindi ko alam kung paano yung proseso ng pagtitame eh. But eventually ho, no, napapatame ho nila yung kabayo. No? Yung picture ho ng meekness is that just like that stallion that was tamed. Anong ibig sabihin? There is yung power, there is yung kanyang strength, but despite the strength and that power, no, that strength and power was placed under control. Tingnan po natin yung larawan ng tunay na meekness. Sabi dito, when they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judged justly.
Sino po yung tinutukoy ho dito? Si Jesus Christ. Ano po sabi dito, no? Nung iniinsulto siya, nung sinusuntok siya, alam niyo po sabi ng mga alagad, no? Lord, gusto niyo ba ipag-pray natin na tamaan na sila lahat ng makidlat? Kaya tinawag ng mga anak ng mga kulugho yung dalawang magkapatid na si James at saka si John eh. May power ho ba ang Panginoon na ganun? Yes. No? But because mahal na mahal tayo ng Panginoon, despite, sabi nga niya kay Pilate, no, nung inaano po siya ni Pilato, naalala niyo po sa Passion of the Christ, sabi ni Pilate, no, alam mo bang may kapangyarihan ako para palayain ka? Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Wala namang kapangyarihan na hindi galing sa itaas eh. At kung gusto ko na dito, God, if this is my kingdom, God will send yung mga laksa-laksang anghel. No? Anong pinapakita ng Panginoong Jesucristo dito? He has the authority, He has the power. But because He loves us so much, balik-balik ako dun sa punto na dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, anong ginawa niya? Hinayaan niya na dustain siya, hinayaan niya na pagsalitaan siya ng masasakit na salita, hinayaan niya na masaktan siya para yung lahat ng tinatanggap niya na dapat ay para sa atin, maging kagalingan nating lahat. Sabi ni Brother Jonas kanina, by His stripes, we are healed. Pero alam niyo po, yung meekness na to ng Panginoon, gusto niya na ibahagi ho sa atin. Sabi po ng aklat ng Matthew chapter 11, alam niyo po yung sinabi, come to me all of you who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Mabigat yung pasanin mo, lumapit ka sa akin, at ikaw ay aking papagpapahingahin. Kung minsan kapag mabigat ho yung dala natin, nagwawala ho tayo. Not literally. Sa buhay natin, kung minsan parang kapag bigat na bigat tayo sa mga depression, sa mga anxiety, sa mga burden sa buhay natin, our tendency sometimes is to self-destruct. Kung minsan nga hindi lang self-destruction eh. Kung minsan nadadamay pa nga natin yung mga tao na pinakamalalapit sa atin. Pero nung sabi ng Panginoon, kapag mabigat yung dala mo, kapag hindi mo na kaya, huwag kang magwala. Lumapit ka sa akin at ikaw ay paparanasin ko ng tunay na kapahingahan. Anong sabi niya? Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle, I am meek, and humble in heart, and you will find rest for your souls. May invitation nga eh. Sabi niya, experience mo yung humility ko, experience mo yung lightness sa pamamagitan ng pag-share mo ng yoke na nasa akin, na isi-share ko para sa iyo. Ano ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 17? But he who is joined to the Lord becomes one spirit with Him. Because as we are yoked together with the Lord, we experience His rest. And we also experience yung humility and meekness. Mahirap po sa ating maging meek. Bakit ho? Kasi kung minsan ho sa atin, kapag nakanti ng konti, hindi mo ba alam kung sino kinakalaban mo? Kaya nga minsan ho, yung parking incident lang, nalilid sa why? Kasi ho, prideful tayo. Tingnan nyo nga ho yung katabi nyo kung punong-puno pa rin ng pride. Kapag natitigan ng masama, anong gusto mo? Away o gulo? Kung minsan ganun ho eh. Kaya kung minsan, kapag konting salita lang, yung konting salita na yun, nakapunta na sa barangay, nakapunta pa sa munisipyo. Bakit? Walang gustong magpatalo. Bakit? Kapag nagpatalo ako dito, sabihin na lang nila, mahina ako. Pero anong Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo inalipos at tinanggap niya lahat. Bakit? Kasi mahal na mahal niya tayo. Pangilang number na ho tayo. After ng meek, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Tingnan niyo po yung mga ginagamit na word ng Panginoong Jesucristo. Una, poor in spirit.
Pangalawa, who mourns. Lord, paano mo sasabihin yung mga tao na yon ay masasaya, nagdadalamhati, talagang poor, walang kayang ipagmalaki, meek, no, meron namang kayang gawin sa kanya pero kinukontrol niya yung sarili niya. Ngayon, hungry pa at thirsty pa. No? Parang luging-lugi naman ho yata ang sinasabi ng mga Panginoon ng Panginoon. No? Sabi dito, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. What does it mean to become hungry and thirsty? Sabi po sa Psalm 63 verse 1, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh paints for you as in a dry and weary land where there is no water. What is that hunger and thirst referring to? Ang nire-refer po dito is yung pagiging hungry natin at thirsty natin doon sa katwiran ng Diyos. Na po, kasi po, no, ang mahirap lang po kapag yung hunger natin at thirst natin sa ibang bagay nakatuon. Sad po yun. Bakit ho? If we are hungry and thirsty for something that cannot truly satisfy, ano yung mga bagay kung minsan na kinagugutuman at kinauuhawan natin? Success, fame, wealth. No, those things are not bad. But if that is what we are pursuing, baka pagdating ng dulo, sabihin natin, wala palang kwenta lahat ng hinahabol ko sa buhay. Pero the Lord is saying, blessed are you if you are thirsty and hungry for righteousness. If you are thirsty dahil alam mo na wala ka sa sarili mong righteousness, you would want to pursue that righteousness that God is giving you. Sabi po ng John 7:37, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. No? May imbitasyon ho ang Panginoon eh. Are you thirsty? Gutom ka ba? Uhaw ka ba? Pakiramdam mo ba you are so empty sa buhay mo na kung saan-saan ka na pumunta, wala pang nakatatagpo doon sa gutom at uhaw mo? May paanyaya ang Panginoon. Kapag uhaw ka, lumapit ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang pupuspusin. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo nung nakaupo siya sa balon, no, papuntang Samaria, iniwanan siya po nung Kanyang mga apostol para bumili ng pagkain. Nakausap niya yung isang babae na Samaritana. Sipin niyo po, katanghaliang tapat, nagkukuha ng tubig, ayaw niyang may makasabay. No, kasi kung gusto mo may makasabay, pumunta ka ng umaga, pumunta ka ng hapon, una, convenient ho yun. Pero bakit kaya ayaw niya makasabay? Kasi baka walang gustong makasabay din sa kanya eh. Hindi ko po alam kung anong aktual na dahilan. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabi niya, maaari mo ba akong bigyan ng tubig? Samaritana ho yung hinihingan niya. Hudyo ang Panginoong Jesucristo. Mayroon silang gap sa isa't isa. Sabi niya, bakit ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng tubig sa akin na Samaritana? Tapos sabi ng Panginoong Jesucristo, kung alam mo lang kung sino ang humihingi ng tubig sa iyo, sa kanya mo kung maari, bigyan ka rin ng tubig at bibigyan ka niya ng tubig na walang pagkaubos sapagkat ito'y tubig na bubukal mula sa iyong puso. Sabi niya, wala kang salok ng tubig eh. Bibigyan mo pa ako ng tubig na ganyan. No, sabi niya, pero no, yung kwento hindi ganun yung parang ganun ho yung flow. Pinaparaphrase ko lang ho Tapos sabi ho niya na ganyan, sabi niya, bigyan mo nga ako ng tubig na yan para hindi na ako magbalik-balik dito. Anong sabi niya? Bumalik ka, dalin mo ang iyong asawa. Tapos sabi niya, wala po akong asawa eh. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, no, naging honest ka doon sa pagkasabi mo. Sapagkat ikaw ay nagkaroon na ng maraming asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo naman asawa. No? Anong sinasabi po dito ng Panginoon? Everyone is welcome. Kahit na ano pa yung nakaraan mo, kahit ano pa yung tingin mo sa sarili mo o tingin ng ibang tao sa'yo, God, the Lord Jesus, is always ready and willing to satisfy your hunger and thirst for righteousness.
No, eventually, naging daan yung babae na yon para makakilala yung ibang tao, para makalapit sa bukal na pinagmumulan ng buhay. At yun ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi sa susunod po na beatitude? Yan. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Yung unang apat po na tiningnan ho natin kanina, yun po ay mga bagay ho tungkol sa ating kalalagayan, sa relasyon natin sa Panginoon, that we are poor in spirit, that we are mourning because of our sin, and we should also mourn because people around us also are experiencing devastation because of sin. Ano po yung pangatlo? We are meek, we should be meek. And number 4, yung tinatawag po na hunger and thirst for righteousness. And now the Lord Jesus would want us to extend naman to other people so that we will feel this joy. Anong sabi dito? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. What does it mean when we say merciful? Sa Luke chapter 23 verse 34, habang nakapako ang Panginoong Hesukristo dun sa cross, sabi niya, Father, forgive them for they know not what they are doing. Yun po yung mercy. Na hindi naman karapat-dapat yung mga tao na pinatutungkulan ng Panginoong Hesukristo, pero He still gave that mercy. Bakit hindi karapat-dapat? Yung mga tao sa paligid niya, yung maalipusta sa Kanya eh. Yung mga tao yung sumakit sa Kanya eh. Kalooban niya, physical na katawan niya, and yet, He still extended His mercy. Sa Luke chapter 7, verse 36 to 49, ito po yung picture ng mercy. Mayroon po nasa bahay ho ni Simon na Pariseo ng ating Panginoong Hesukristo. At doon sa bahay ho na yon, na mayroong lumapit sa Panginoong Hesukristo na isang babae. Kilalang makasalanan ho yung babae ho na yon. At sa kanyang pag-atak ng luha, hinugasan niya ang paa ng Panginoong Hesukristo at pinunasan ng kanyang buhok yung paanan ng Panginoong Hesukristo. Si Simon na Pariseo na may-ari ng bahay, sabi niya sa kanyang kalooban, kung propeta talaga to, dapat alam niya na yung lumapit sa kanya at humahawak ng kanyang paa ay makasalanan. Karaniwan ganun din ho tayo, kagaya nung sinabi ho kanina, doon sa mga naunang verses. Ang tingin natin, dahil righteous tayo, dahil mukhang mas mabait tayo sa ibang tao, kayang-kaya nating husgahan yung ibang mga tao. Pero ano po ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Sabi niya, may dalawang tao parehong pinautang. Yung isa, malaki yung utang niya. Yung isa, mas maliit yung utang niya. Pero pinatawad silang pareho. Sino sa kanilang dalawa ang mas magmamahal doon sa nagpatawad? Alam niyo po ang sabi ni Simon na Pariseo, yung pong mas malaki ang pinatawad. Kung minsan iniisip ho natin, ang kasalanan ho natin palakihan o paliitan Hindi ho natin nare-realize na dahil lahat tayo ay makasalanan, ang biyaya ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin ay pare-pareho lang. Titingnan natin na mas makasalanan yung ibang tao. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Bago mo tanggalin ang puwing sa mata ng iyong kapwa, tanggalin mo muna ang troso na nakaharang sa iyong mga mata. Sabi niya, ang hinahanap ko ay mercy. Sabi po sa Matthew chapter 18, verse 21 to 35, sabi po ni Pedro sa Panginoong Hesukristo, Panginoon, ilang beses po ako magpapatawad? 7 beses po ba? Actually, mabait po si Pedro noon. Kasi sabi ko sa lumang tipan, 3 beses lang. Si Pedro, dinoble na niya, dinagdagan pa ho niya ng isa. Kasi 3 times 2 is 6 plus 1. Di naging 7 pa ho. Pero anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Pedro, hindi ka magpapatawad ng 7 beses. Magpapatawad ka ng 70 beses. 70 times 7 times. Ano pang sinunod na kwento ng Panginoong Hesukristo? May isang tao na may pagkakautang na hindi niya talaga kayang bayaran, magtumbling-tumbling man siya buong buhay niya. Sapagkat yung halaga ng utang,
pagkalaki-laki. Humarap siya doon sa kanyang pinagkakautangan. Sabi nung pinagkakautangan, sige, ikulong siya at kunin ang lahat ng kanyang ari-arian at papalayain lamang siya hanggang makakabayad na siya doon sa kahuli-hulihan ng utang. Alam niyo po, humingi ng tawad at nagmakaawa yung taong ito doon sa kanyang pinagkakautangan. At dahil naawa ho yung pinagkakautangan, pinatawad siya at nakapagsimula siyang muli. Unfortunately, matapos siyang lumayo sa harapan ng kanyang pinagkakautangan, hinanap niya yung mga may utang sa kanya. At yung mga may utang sa kanya na hindi naman sinlaki ng kanyang pagkakautang, na piniga niya ng piniga. At sinabi niya, hindi ka makalalaya hanggat hindi mo binabayaran ang utang mo sa akin. Pinagbigay alam ho ng mga lingkod doon sa kanyang unang pinagkakautangan at sinabi, yun pong pinatawad ninyo, ganito po ang kanyang ginagawa sa ngayon. Nagalit ho yung hari na kanyang pinagkakautangan at pinatawag ho siya. Anong sabi niya? Ikaw yung utang mo kahit anong gawin mo, hindi mo naman mababayaran Pero dahil naawa ako sa'yo, pinatawad kita. Ganon din sana yung ginawa mo para doon sa nagkakautang sa inyo. Pero hindi. Anong ipinakita mo? Ang pinakita mo, kalupitan. Pinaparaphrase ko lang hindi ho yun yung eksaktong mga salita na sinasabi doon. Ano po yung nakikita natin sa storya? Ito po yung tinurong panalangin sa atin ng Panginoon. Ano sabi niya? Patawarin niyo po kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Anong sabi po dito? Mapapalad ang mga mauwiin. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Matthew chapter 5 verse 8. Ito po ay pangatlo na sa huli. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sa totoo lamang ho, wala namang pure ang heart po sa atin. Sa totoo lang ho, kung yung brain ho natin, nakadikit ho sa monitor, sa LCD, baka gusto nyo patayin na lang yung LCD. Bakit po? Kasi minsan yung puso natin, yung isip natin, karaniwan ang lumalabas ho dyan, maruruming mga bagay. Pero alam niyo po, sabi po ng Panginoong Hesukristo sa Efeso 5:26, ito po yung paalaala rin sa mga lalaki. Sabi, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Pero kung dati ho, madumi ho yung ating kalalagayan ng puso at ng isip, nililinis ho tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. May pangyayari ho sa lumang tipan, si Propeta Isaiah. Nung naharap siya sa presensya ng Panginoon at na-realize niya yung kanyang karumihan, anong sabi niya? Sa aba kong kalalagayan, woe to me, for I am a sinful. Ako'y makasalanan. Yung labi ko ay marumi. Sapagkat ang lumalabas dito ay mga bagay na hindi magaganda. Ano po ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang angel? Kumuha ho ng nagbabagang uling mula doon sa harapan ng Panginoon at hinawakan ng tong at dinikit sa kanyang mga labi at kanyang nilinis yung karumihan ni Isaiah. Ang paanyaya ko sa atin ng Panginoon, mangagtwiranan tayo sa isa't isa. Ang kalalagayan nyo man, ang kasalanan nyo man ay simpulan ng dugo. Papuputiin ko to kagaya ng niebe. They will see His face and His name will be on their forehead. Dahil sa paglilinis ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, we will come to meet the Lord face to face. And we will see His face, and His name will be on their foreheads. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Pangpito na po ito. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Sino po yung unang peacemaker? Sino po? Ang Panginoong Hesukristo.
Kasi mayroon ho tayong pagkakaalit sa ating Ama na nasa langit. Sa totoo lamang ho, no, sabi ng Biblia, all we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate way. Kanya-kanya ho tayong lakad, kanya-kanya tayo ng layo sa Panginoon. At dahil sa ating kasalanan, hindi tayo pwedeng humarap sa ating dakila at banal na Diyos. Pero nung sabi po dito, siya po yung naging offering para sa kapayapaan. Ang Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng kanyang dugo na dinanak doon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Ama. At hindi lamang po yun, ginawa ka rin niyang anak. Sabi ng aklat ng Juan 1:12, for those who believe Him and receive Him, He has given the right to become children of God. Kaaway ka, hindi ka naman kasama doon sa pamilya ng Diyos. Pero dahil sa peacemaker ang ating Panginoong Jesucristo, ginawa kang kabati ng Panginoon at ginawa ka pa niyang anak. Pero alam niyo po, hindi natatapos yung pagiging peacemaker doon. Sabi po sa Ezekiel 22:30, I am looking for someone, or I look for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I have found no one. Anong pinapakitang larawan po dito? Naghahanap daw ang Panginoon ho ng magdudugtong doon sa puwang para hindi niya wasakin yung lupain. Naghahanap siya ng magkukunik, no? Para yung mga mapapahamak, yung madidestroy, hindi po sila madestroy. Humahanap siya ng magiging daan para sa kapayapaan ng mga tao. And if we look around us, pag tinignan ho natin, no, maraming madidestroy. Bakit? Maraming namumuhay sa kasalanan. Marami ho ang mga nawiwindang-windang ho ang kanilang mga buhay. Pero kung minsan, sitting pretty na lang tayo, bakit? Okay na po ako, Panginoon eh. Kasi natagpuan ko na yung kaligtasan kayo. Ayaw ng Panginoon yun. Kaya tinawag ka ng Panginoon hindi lang para sa sarili mo. Tinawag ka ng Panginoon para maging daan din ng kapayapaan para sa iba. Lastly, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Mapapalad ho ba yung mga ano ba tawag dyan? Pinag-uusig. Masaya ho ba tayo pag pinag-uusig tayo? Kapag ka gumagawa ka na mabuti, sinasabi pa ng kapitbahay mo, ano yan eh, nagbabanal-banalan lang yan. Tapos, ipopost ka sa Facebook, gagawan ka ng mga kwento. Kung minsan ho, ganun eh. Pero alam niyo po, hindi naman lahat ng napopost sa Facebook because of righteousness eh. O yung na persecute. Minsan tayo rin gumagawa naman. Ang sinasabi dito, yung mapapalad ho, yung kapag ka ikaw ay inaakusahan o pinagsasalitaan ng hindi magaganda o ginagawa ng hindi magaganda dahil sumusunod ka sa Panginoon. Ano po ang sabi dito? Rejoice and be exceedingly glad. Magpakasaya ka, no? At mapuspos ka ng kasiyahan, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Kasi pinersecute din daw ho yung mga prophets. Tingnan ho natin, no? Sa totoo ho, ang unang nakaranas ho ng persecution na matindi ay walang iba. Yung mga prophets din po, pero para sa atin ho na talaga, ang Panginoong Jesucristo. Tinanggap niya lahat hanggang doon sa kamatayan. Next verse. Ito po yung question natin sa ngayon. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. Kasi sabi natin kanina, happy, blessed. Pero habang dinidiscuss natin kanina, parang doubtful pa tayo. Blessed ba talaga tayo kapag pinapersecute tayo? Blessed ba talaga tayo pagka tayo ay nagmo-mourn? Blessed ba talaga tayo kapag ganito, ganyan? Kasi gusto natin, Lord, gusto ko blessing. No, kaya ako nagpunta sa church na to para maranasan ko yung prosperity and everything. Wala pong masama doon sa mga bagay na yon.
Pero ang sinasabi po ng Panginoon dito, despite kung ano man yung circumstansya mo, kapag nararanasan mo yung mga bagay na ito, consider yourself blessed. Anong sabi dito? Kapag dito lang tayo sa buhay na ito aasa, tayo na yung pinakakawawa sa lahat. Bakit? Kasi pag pinapersecute ka, hindi masaya yun. Kapag ka nagmo-mourn ka, hindi masaya yun. Kapag ka ang pananaw natin ay pananaw ng mundo. Tandaan nyo, sabi po ng Panginoong Jesucristo, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, pero hindi kagaya ng kapayapaan na iniaalok ng mundo. Kasi yung kapayapaan na inaalok sa atin ng Panginoon, mayroon pa ring mga pagdadaanan Mayroon pa ring mga pagsubok. Pero yung kapayapaang inaalok niya sa kabila ng lahat ng maari mong pagdaanan o pagsubok na maari mong encounter sa buhay mo, kasama mo siya hanggang sa dulo. Bakit may kapayapaan? Bakit may kasiyahan? Kasi alam niyo po, ang ipinapakita sa atin ng Panginoon ay hindi mga bagay na temporary. Ang iniahanda sa atin ng Panginoon ay bagay na hindi kayang sukatin ng mga pisikal na mga bagay, pero ang kaluwalhatian nito ay higit sa kaya nating isipin, higit sa kaya nating katain. Pag binabalikan natin, sabi dito, hindi lang tayo nakaasa dito. Tingnan niyo po, blessed are the persecuted for righteousness' sake. Kagaya ng binanggit ko kanina, who are blessed. Ang unang nakaranas, hindi man una, kasi nakaranas yung mga propeta, isa sa mga nakaranas ng matinding persecution ay ang Panginoong Hesukristo. May ginawa ho ba ang Panginoon na hindi mabuti? Lahat ng bagay niya, ginawa mabuti. Pero sa kabila ng mga to, binabalibag siya. Pinarusahan siya. Inakusahan siya. Naakusahan ka na ba sa buhay mo ng hindi totoo? Maaari. Pero ang Panginoong Jesucristo, inakusahan din. Sinabihan ka na ba ng hindi maganda? Ang Panginoong Jesucristo nga, sinabihan pa na siya ay kampo ng demonyo. Nasabihan ka na ba na wala kang kakwenta? Lahat yan, naranasan ng Panginoong Jesucristo. He was persecuted. Siya din yung peacemaker. Siya din yung pure in heart. Siya din yung merciful. Siya yung kauna-unahang nagbigay ng mercy sa atin. Was He hungry and thirsty? He was hungry and thirsty for us. Kasi gusto niya na maranasan natin yung satisfaction ng buhay. Siya yung meek. Siya yung nag-mourn. Dahil nakita niya yung ating kalalagayan. Anong sabi niya nung nakita niya yung Israel, yung Jerusalem? Jerusalem, Jerusalem. Sabi niya, hanggang kailan natitipunin ko kayo na kagaya ng inahing manok? Why? Because He is sad in His heart to see people going astray. But ang question is, ang Panginoon ba ay poor in spirit? Tingnan po natin yung verse na Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. He was not poor in spirit. Pero dahil sa pagmamahal niya sa inyo, He was rich, but He chose to be poor para yung richness niya maibahagi sa iyo. Can we all please stand? The Lord has shown us
sa pamamagitan po ng Beatitudes. Yung happiness, yan doon kayang ibigay ng mundo pong ito. Yung happiness that you will be experiencing the true kingdom of heaven. That you will receive true comfort. That you will receive what it is like to really inherit the earth. What it is like to show mercy. To be partners with the Lord Jesus in bringing peace para sa maraming mga tao. Yung Beatitudes po, hindi po sinabi ng Panginoon, magpakasaya kayo kasi gusto ko ganito kayo. Ang Panginoon muna ang gumawa noon para sa atin. He demonstrated this all for us, even choosing to become poor so that we may become rich. Anong sinasabi po sa atin ng Panginoon ngayon? Sinasabi niya, I want you to experience true happiness. Hindi yung superficial, hindi yung panandalian, hindi yung kayang agawin sa'yo sa isang iglap. Ang inaalok ko sa'yo ay yung kapayapaan, kabanalan, at tunay na kasiyahan na hanggang sa dulo, anuman yung pagdaanan mo, walang makakaagaw nito sa'yo. Bakit? Kasi ako ang may tangan nito at kasama mo ako na naglalakbay sa buhay na ito. Ang sabi niya, Lo, I will be with you to the ends of the ages. Kung marami po tayong dissatisfaction, kung marami tayong kalungkutan, kung marami tayong mga bagay na sa palagay natin, Lord, surrender ko na po lahat sa inyo. Kasi kayo lamang po ang tunay na makapagbibigay sa akin ng tunay na kasiyahan. Kasi Panginoon, pagod na rin po ako. Kung saan-saan na rin po ako naghanap. Pero wala po ako natagpuan na tunay na makapagbibigay sa akin ng kapuspusan kagaya ng inaalok nyo. If that is what we are feeling right now, nakikinig po ang Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Lord, help me to experience what it means to truly be blessed. Yung kasiyahan po na ito. Lord, nag-mourn na ako ng nag-mourn. Marami na akong kagutuman na naranasan at kauhawan, Panginoon. I have looked in different places, pero wala namang nakapagbigay sa akin ng aking hinahanap. Lord, pwede po ba nakatagpuin nyo yung lahat ng pangangailangan ng aking puso? And help me, Father, so that I will truly be humble, Father, to admit that I am poor in spirit, that I am mourning because of the difficulties, because of the sin that I have committed in my life, Father. I have been struggling, Father, thinking that I am strong, and yet wala naman talaga akong kalakasan. Help me to be humble and meek, Father, so that I will truly experience yung strengthening and empowering na nagmumula sa inyo. Hindi para magmataas, Panginoon, kundi para makita ang buhay na totally surrendered po sa inyo. Help me become a peacemaker, Father. Help me, Father, so despite all things that I have to pass or to overcome, Father, Lord, I will see na sa lahat ng bagay na ito, Ikaw lamang yung kalakasan ko, Ikaw lamang yung pangahawakan ko, at Ikaw lamang, Panginoon, ang aking pag-asa. Lord, maraming salamat po sa kabutihan niyo sa aming buhay. Maraming salamat sa mga pangako niyo. At salamat po, Panginoon, dahil ang pangako niyo, Lord, tinutupad niyo ano man ang mangyari, sapagkat kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat at mahal na mahal niyo po kami. Lord, thank you for loving us. Thank you for guiding us. And Lord, help us so that we will experience true blessing. We'll experience true joy, and we will experience true success in this life.
Father, thank you. Thank you for our Lord Jesus. And we'll lift everything to you in the mighty name of our Lord, our Savior, our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Patuloy po nating papurihan ng Panginoon for He is the Lord of everything. Amen. Great in power, great in glory, great in all the earth. Beyond the borders of sin and nation, the fame and praise will be heard. Every knee will bow, every tongue confess that you are Lord. God of all creation, the source of life, we lift too high. Heaven and earth sing praise and honor you. God of all creation, living word, oh glorious light. Let everything that lives worship you. Master maker, great in wonder, you spoke and all came to be. The stars in heaven will tell the marvel of your majesty. From the rising of the sun to the dust of night, be glorified. Lord of all creation, the source of life, we lift you high. Heaven and earth sing praise and honor you. Oh Lord of all creation, living word, oh glorious light. Let everything that lives worship you. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. The heavens declare of your great glory, the skies proclaim your splendid work. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. The heavens declare of your great glory, the skies proclaim your splendid work. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. The heavens declare of your great glory, the skies proclaim your splendid work. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. The heavens declare of your great glory, the skies proclaim your splendid work. Lord of all creation, the source of life, we lift you high. Heaven and earth sing praise and honor you. Oh Lord of all creation, living word, oh glorious light. Let everything that lives worship you.
mga palad para palakpakan po ang ating Panginoon. So, binewelcome po natin yung mga bago po natin nakasama. We are glad po na nakasama po namin kayo today. So, palakpak po natin ang Panginoon sa buhay ng mga. So, before I give po the benediction, meron lang po ako share. May sila po. Sabi po sa 1 John 4:4, greater is He who is in me than who is in the world. So, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na He is great more than anything else po. More than sa kung ano man yung nasa mundong ito. Na mapalad tayo dahil meron tayong Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? No? Kasi, bakit ito sinabi? Kasi, ang kaaway is nandiyan para pasinungalingan ang mga katotohanan ng Panginoon sa buhay natin. Tama po ba? Nandiyan siya para sabihin sa atin na, ay, wala ka ng pag-asa, ganyan na yung buhay mo, wala nang kakainat na yan. Pero ang sinasabi ng Panginoon ay tayo po ay mapapalad. Amen? Ano po ang makikita natin sa John 10:10? Ang kaaway daw po ay naparito upang magnakaw, pumatay, at manira. So, ang gusto niyan, sirain yung buhay mo, sirain yung pamilya mo, sirain yung mga pangarap mo. Pero ano po yung kasunod nun? Naparito ang anak ng Diyos para po tayo ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? So, sinasabi po dito na ayaw ng Diyos na tayo ay nagdudusa. Kasi naparito siya para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po ba mga kapatid? So, ang kailangan lang po talaga natin is talaga fully surrender natin yung buhay natin. Na hindi mapapantayan ng anumang bagay sa mundong ito yung kaligayahan na nagmumula sa ating Diyos. Tama po? Na yung satisfaction ay sa Panginoon lang po natin talaga makikita at makukuha. Amen? Hindi po ito kayang pantayan ng anumang bagay dito sa mundo. No? Amen po? So, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang masaganang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon, ang kanyang katotohanan, kapayapaan, at pag-asang nagmumula sa Kanya, at ang paghahari ng banal na Espiritu, siyang kumilos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sa Kanya na makagagawa ng higit sa kaya nating isipin o kaya nating hilingin man. Sa Kanya, ang pinakamataas papuri ngayon at pagkailan pa man, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Thank you po mga kapatid. Magkita po tayo next week sa mapagpalang araw po sa